Bigat Bunton, Chay de Yuda, Barbara Pinarok, Benilda Rizada, Alan and Alvin Rosales Castelo, Carmi Castelo Vega, Gerald Rizada, Antonio Rizada, Curly Rizada, Carlo Quindipan, Meng Dizon, and family. Para sa nagdiriwang ng kanyang kaarawan na si Anita Naval, para sa kaligtasan ni Brian Toriano at Frederick Paz, para sa maagang pagaling ni Luz Bimindaona, Remedios Sowan, Angelo Ramos III, Annalyn Balunsat, Angelica Banal, Josefa Logroño, Lilia Ong, Richie David, Athena Velarde, Meng Dizon, Rosalina Luna, Mary Ruena Evangelista, Carol Nunez, Christopher Alan Nunez, Fernando San Diego, at Jeremy Ann Gomez. Para sa kapayapaan ng kaluluwa ng ating mga kapatid na yumao, na sina Atanasio, Iluminada, Amado, Zenaida, Jaime Eleonor, Josefina, Milo Aguida, Mercy, Corazon, Romeo, Mark Lawrence, Leonor, Alejandro, Marta, Eugenio, Moises, Alena, Manuel, Anisheta, Esperanza, Maria Cecilia, Francis, Maria Inosaria, Roman, Gloria, Abe Amelia, Jana Vielca, Ernesto Emmanuel, Milagros, Normelito Sr., Normelito Jr., Sita, Norcy, Rochelle, Emiliana, Ricardo, Herbert, Asuncion, Raquel, Roque Sr., Estrella, Stephen, Anita, Rosalina, Soledad, Alexander, Sosimo, Perla, Felicidad, Juan, Gloria, Lily, Margarita, Aurora, Juno, Alejandro Jr., Manuel Jr., Manuel III, Dolores, Alexander, Jessie, Jamie Pauline, Eloise Catalin, Ludivina, Alfredo, Leona, Amado, Soledad, Nenita, Antonio, Aurora, Bonifacia, Santiago, Carolina, Lito, Edgardo, Dominador, Aurea, Delphine, Cruz, Julia, Joseph, Jose, Pablo, Linda, Marilyn, Pablo Sr., Pablo Jr., Roberto, Melissa, Alfonso, Miguelito, Benito, Felipa, Rosendo, Proceso, Jose, Norberta, Alexis, Romy, Manuel, Alexis, Maybel, Lani, Alberto, Erlinda, Senya, Jersing, Maring, Beverly, Gina, Ladislao, Inocencia, Elmar, Reynaldo, Dario, Tony, Presentacion, McKinley, Alfredo, Zenaida, Nani, Dionito, Elmar, Arnel, Alfredo, Manilin, Marlita, Carolina, Maria, Maria Cecilia, Francis, Inosaria, Roman, Gloria, Ernesto, Robert, Lucrano, Manuel, Irene, Francisco, Clarita, Victor, Abe, Antonia, Antonina, Ronilio, Norman, David, Demetria, Jose, Pasencia, Ruperto, Romeo Jr., Rogelio, Ramil, Elena, Renato, Henry, Antonia, Adelaida, Carlito, Carlos, Greg, Georgina, Cayetano, Baby Angel, Cyril, Marinel, Socorro, Ludovico Sr., Ludovico Jr., Victoria, Sinenando, Lilia, Teresita, Fernando, Roger, Marites, Julito, Juliana, Marino, Fortunata, Tomasa, Andres, Rosita, Angel, Soledad, Purificación, Jacinto, Virginia, Emiliano Sr., Emiliano Jr., Carmelita, Marites, Marlene, Jose, Lucilia, Edito, Chase, Matthew, Anita, Florentino, Luz, Rosario, Adalberto, Donella Joy, Pableo, at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Para rin po sa pasasalamat ni Gilos and Wong family. Isa pong paalala patungkol sa pagluhod. Ipinaaalala po na kasalukuyan na pong ipinapatupad sa ating diocese ang pagluhod sa kabuuan ng panalangin Eukaristiko. Ito po ay matapos ang santo hanggang matapos ang dakilang amen bago ang ama namin. Para po sa mga mahihirapan o nahihirapang lumuhod dahil sa edad o kalagayang pangkalusugan, maaari po kayong manatiling nakatayo ng may paggalang. Maraming salamat po.
Ngayon po ay ang dakilang kapistahan ni na Apostol San Pedro at San Pablo. Ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking simbahan, at hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng impyerno. Ang Santo Papa na kahalili ni San Pedro ay tinatawagan na mamuno sa pag-ibig sa buong simbahang Katolika. Sa liturhiya, ang dakilang kapistahan ni na San Pedro at San Pablo ay gumugunita sa pag-aalay nila ng buhay para sa mabuting balita. Ipinakita nilang dalawang larangan ng paglilingkod, isang tagapamuno at isang tagapangaral. Ang second collection po para sa linggong ito ay para sa Pontifical Society of St. Peter. Sa turo ng simbahan, sinasabi ko ito una sa lahat sa aking sarili bilang kahalili ni Pedro, ngayong nagsisimula ako sa aking misyon bilang obispo ng Roma, gaya ng sinabi ni San Ignacio ng Antioquia na mamuno sa pag-ibig sa buong simbahang Katolika. Dapat tayong tumabi upang si Kristo'y manatili, ang maging maliit upang si Kristo ang makilala at luwalhatiin, at ibigay ng buong buo ang sarili upang ang lahat ay magkaroon ng pagkakataon na makilala at mahalin siya.
Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Magandang hapon sa inyong lahat, mga minamahal na kapatid. Magandang hapon din po. Ngayon ang dakilang kapistahan ni na Apostol Pedro, Apostol Pablo, dalawang haligi ng pananampalatayang Kristiyano. Si Pedro ang pinuno ng 12 apostol at ng mga unang pamayan ng Kristiyano. Si Pablo naman ang hinirang na maghatid ng mabuting balita sa mga hentil. Kapwa sila ng sama-sama tayo ngayon magbigay papuri sa Diyos sa kaitaasan. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. Sa lupa'y kapayapaan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin. Manalangin tayo.
Ama naming makapangyarihan, ipinagkaloob mo ang kagalang-galang at banal na kagalakan ng araw na ito ng dakilang kapistahan ni San Pedro at San Pablo. Pagbigyan mong masunod ng iyong sambayanan sa lahat ng larangan ang ipamana ng mga pinagbuhatan ng simula ng reliyon sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pakinggan po natin ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, nakikita natin na iniligtas si Pedro mula sa kamay ni Herodes. Ang salita ng Diyos mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, sinimulang usigin ni Haring Herodes ang ilang kaanib ng simbahan. Pinapugutan niya si Santiagong kapatid ni Juan. Nang makita niyang ito'y ikinalugod ng mga Hudyo, si Pedro naman ang kanyang ipinadakip. Nangyari ito noong pista ng tinapay na walang lebadura. Pagkadakip kay Pedro, ito'y ikinulong at pinabantayan sa 4 na pangkat ng tiga-4 na kawal. Ang balak ni Herodes ay iharap siya sa bayan pagkatapos ng pista. Kaya't nanatiling nakabilanggo si Pedro. Samantala, siya ay taimtim na ipinanalangin ng simbahan. Gabi noon, si Pedro ay natutulog sa pagitan ng 2 kawal. Gapos siya ng 2 tanikala at may mga tanod pa sa harap ng pinto ng bilangguan. Siya ay nakatakdang iharap ni Herodes sa bayan kinabukasan. Walang ano-ano'y lumitaw ang isang anghel ng Panginoon at nagliwanag ng mabuti sa silid piitan. Tinapik niya sa tagiliran si Pedro at ginising. "Bumangon ka, dali," wika ng anghel. Pagdakay nakalagang mga tanikala sa kanyang mga kamay. "Magbigkis ka at magsuot ng panyapak," sabi ng anghel. Gayon nga ang kanyang ginawa. Sinabi pa sa kanya ng anghel, "Magbalabal ka at sumunod sa akin." Lumabas naman si Pedro at sumunod sa kanya. Ngunit hindi niya alam kung tunay ang nangyayari. Ang akala niya ay nananaginip lamang siya. Nakalampas sila sa una at pangalawang bantay. Nakarating sila sa pintuang bakal lalabasan patungo sa lungsod. Ito'y kusang nabuksan at lumabas sila. Pagkaraan nila sa isang kalye, biglang nawala ang anghel. Naliwanagan ni Pedro ang nangyari, kaya't sinabi niya, "Ngayon ko natiyak na totoo palang lahat. Sinugo ng Panginoon ng kanyang anghel at iniligtas ako sa kamay ni Herodes at sa inaasahan ng mga Hudyo na mangyayari sa akin." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Diyos
pagkadakila niya ay hayang, at ang ngalan niya'y purihin ng lahat. Ang aking dalangin tininig ng Diyos, nawala sa akin ang lahat kong takot. Nagalak ang aping umasa sa Kanya, pagkat tinabi ko ang pag-asa nila. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa, sila'y niligtas sa hirap at dusa. Yaong bantay sa may takot sa Diyos, sa mga panganib sila'y kinukupkop. Ang galing ng punanaping masikap, yaong magtiwala sa Kanya't nagligtas, ay may tuturing na taong mapalad. Ang Diyos ang siyang nagligtas sa aking takot at sinta. Sa ikalawang pagbasa, ipinahayag ni Apostol San Pablo na ang kanyang pag-aalay ng buhay sa Panginoon at ang katiyakan na kakamtam niya ang korona ng kaligtasan. Ang salita ng Diyos mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal, ako'y iaalay na. Dumating na ang oras ng pagpanaw ko sa buhay na ito. Puspusan akong lumaban sa paligsahan. Natapos ko na ang dapat kong takbuhin. Nanatili akong tapat sa pananampalataya. Kakamtan ko na ang korona ng pagtatagumpay. At sa araw na yaon, ang Panginoon na siyang makatarungang hukom ang magpuputong sa akin ng korona. Hindi lamang sa akin, kundi sa lahat ng nananabik sa muli niyang pagparito. Ngunit pinatubayan ako ng Panginoon at binigyan ng lakas upang maipahayag sa mga hentil ang salita. Naligtas ako sa tiyak na kapahamakan. Ang Panginoon ang magliligtas sa akin sa lahat ng kasamaan, at siya rin ang maghahatid sa akin sa kanyang kaharian sa langit. Purihin nawa siya magpakailanman. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Sabi ni Jesus na mahal, dali niyo ang aking pasan. Kamuan ko'y tularan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahon yun, dumating si Jesus sa lupain ng Cesarea ng Pilipos. Tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? At sumagot sila, ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Ang sabi naman ng iba si Elias kayo. At may nagsasabi pang si Jeremias kayo o isa sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi niyo? Sino ako? Tanong niya sa kanila. Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, mapalad ka, Simon, na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sino mang tao, kundi ng aking amang nasa langit. At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking simbahan. At hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit. At ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahihintulot sa langit. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli magandang hapon sa inyong lahat, mga minamahal na kapatid. Ang petsang June 29 sa taong ito ay natapat ngayon ng araw ng linggo. At tuwing June 29 po ay pinagdiriwang ang dakilang kapistahan ni na Apostol San Pedro at Apostol San Pablo. Kaya nga natapat ngayon ng araw ng linggo. Kung paanong ang kapistahan ito, yung pagkilala sa dalawang magigiting na haligi ng ating simbahang Katoliko. Napakahalaga ng kapistahang ito sa buhay ng ating pagiging sambayanang Kristiyano. Kung paanong naging napakabanal dahil sa kagitingang ipinamalas ni San Pedro at San Pablo ng kanilang sundan ang yapak ng Panginoong Yesus sa pagbubuwis ng buhay alang-alang sa pananampalataya. Kaya dito po natin matatagpuan ang napakahalagang simulain sa pagtataguyod ng simbahan na itinatag ng ating Panginoong Jesucristo. Sina San Pedro at San Pablo ay mga martir ng ating inang simbahan. Tunay na pangunahing mga apostol ni Kristo. Alam niyo mga kapatid, isang malaking kapistahan po sa Roma ang araw na ito.
Ayon na rin sa turo ng mga ama ng simbahan, yung fathers of the church, nagkakaisa sila sa pagtanggap ng katotohanan na natayo ang simbahan sa Roma sa pagpupunyagi ng dalawang magigiting na apostol na sina San Pedro at San Pablo. Subalit, sa pagdiriwang, madalas halos ang lahat ng atensyon na nakatuon kay San Pedro, ang unang obispo ng Roma. Sinasabing nangaral sa Judea si San Pedro pagkatapos tanggapin ang Espiritu Santo noong Pentecostes. Maalala po ninyo, 2 linggo na po nakakaraan, ipinagdiwang natin yung linggo ng Pentecostes o yung Pentecost Sunday, na kung saan matapos na lukuban ng banal na Espiritu, buong tapang na ipinahayag ng mga alagad ang mabuting balita sa kabila ng panganib sa kanilang buhay. Kaya nga dahil sa kanyang bagong angking tapang, ipinatapon sa piitan o sa kulungan si San Pedro ni Haring Herodes. At yung bahagi po ng tagpong iyon, narinig natin sa unang pagbasa mula sa gawa ng mga apostol. At sabi nga doon, ang isang anghel ang nagpalabas o nagpakawala kay San Pedro mula sa kulungan. Matapos noon, nakarating si San Pedro sa Antioquia, kung saan itinatag niya ang simbahan at naging unang obispo ng mga Kristiyano doon. Pagkatapos noon, nagpunta naman siya, si San Pedro, sa Roma. Ang pagiging tagapagtatag ng simbahan sa Roma at ang pagiging obispo niya dito ay mariing itinuturo ng walang patid na tradisyon ng simbahan. Kaya nga, madalas nating marinig, di ba, yung ngayon sa kasalukuyan, yung bago nating Santo Papa, Papa Leon, 14, siya ang kahalili ng mga nakaraang Santo Papa. Ng unang Santo Papa ay walang iba kung hindi si San Pedro. Nakatala rin ito sa mga petsang natagpuan doon sa mga katakumba o doon sa catacombs, yung mga sinaunang libingan at yung mga sinaunang simbahan sa Roma. Ayon sa tradisyon, namatay si San Pedro sa panahon ni Haring Nero noong taong 64 o 68. Ang kanyang kamatayan, ipinako siya sa krus, pero patiwarik o pabaliktad dahil hindi niya naisip na karapat-dapat siyang mamatay sa paraang katulad ng kanyang Panginoon. Ang libingan ni San Pedro ay nasa ilalim ng Basilika ni San Pedro sa Vatikano sa kasalukuyan. Pamilyar yung marami dahil madalas po nating makita, mapanood, di ba, ito yung pinakasikat na Basilika ni San Pedro doon sa Roma. Nakarating din si San Pablo sa Roma at dito yung naging tagapagpatibay ng pananampalataya ng mga unang Kristiyano, yung tinatawag pong early Christians. Ayon sa tradisyon, nagbuwis din siya ng buhay. Naging martir, pinugutan siya ng ulo sa ilalim din ng malagim na pag-uusig ng mga Kristiyano. Kaya merong isang lugar doon sa Roma, dito sa mga nagkapalad na mapunta doon, may lugar doon na tinatawag na Tre Fontane, na sinasabing lugar kung saan si San Pablo ay pinugutan ng ulo. Nagkaroon ng 3 bukal
ng tubig, yung fountains, yung lugar na sinasabing kinabagsakan ng kanyang ulo. Nakalibing si San Pablo doon sa Basilica na tinatawag na St. Paul's outside the walls. Mga minamahal na kapatid, ang pagiging tapat na saksi, ang aral na matututunan natin kina San Pedro at San Pablo. Sabi nga po ni San Juan Paulo o Pablo Ikalawa, Pope John Paul II na naging santo, ang sabi po niya, ang mamatay para sa pananampalataya ay pagtawag para sa ilan lamang. Ngunit ang isabuhay, ang pananampalataya, ay pagtawag para sa lahat. Ulitin ko po, ang mamatay para sa pananampalataya ay pagtawag para sa ilan lamang. Ngunit ang isabuhay, ang pananampalataya, ay pagtawag para sa lahat. Maring marami sa atin o lahat tayo, hindi na kinakailangang magtungo sa lugar na mapanganib, na may pag-uusig o mga giyera. Hindi na natin kinakailangang iyalay o biwis ang ating buhay sa kamatayan. Mismo sa pagsisikap nating isabuhay ang ating pananampalataya, ito ang pagtawag na hinihingi sa atin. Hindi nga tayo mabibigyan ng pagkakataon na maging martir para sa ating pananampalataya. Subalit, tinatawag naman tayong magpatotoo kay Kristo sa araw-araw nating buhay. Mga kapatid, manindigan tayo para kay Kristo. Kahit marami, siguro, ang umaayaw, tumatanggi, maring minsan nandoon yung di pagtanggap. Kasama na dyan yung karanasan natin ng mga alalahanin at pagsubok sa ating pagsisikap na makasunod at maisabuhay ang ating pananampalataya. Manindigan tayo para kay Kristo. Sumunod tayo sa kanyang mga aral, mabuhay ng marangal at banal, at itaguyod ang kabutihan ng simbahan na kanyang kaloob. Sama-sama nating ipanalangin na maging matatag tayo sa ating pananampalataya sa mga hinaharap nating pagsubok sa buhay natin sa araw-araw. San Pedro at San Pablo, ipanalangin niyo kami. Amen. Ipahayag natin ang pananampalataya, sumasampalataya ako Sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristo, iisang anak ng Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Mariang Berhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay, nilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan,
sa pagkabuhay na magulina ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Humiling tayo sa Ama na may pananampalatayang tulad ni San Pedro na mangingisda at batong pinagtayuan ng simbahan, at si San Pablo na tagapagturo ng mga bansa, ating isamo. Panginoon, kalingain mo ang iyong simbahan. Panginoon, kalingain mo ang iyong simbahan. Nawa ang susi ng kahariang hawak ni Papa Leon, ang kahalili ni San Pedro ay magdala ng pagkakaisa sa simbahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kalingain mo ang iyong simbahan. Nawa ang mga misyonero ay magtaglay ng sigasig at tapang ni San Pablo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kalingain mo ang iyong simbahan. Nawa ang mga inuusig dahil sa pananampalataya ay palakasin ng dugong dumadanak mula sa mga apostol. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kalingain mo ang iyong simbahan. Nawa tayo'y magmalasakit sa simbahang ginabayan at iningatan ng mga nauna sa atin. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kalingain mo ang iyong simbahan. Nawa ang mga namayapang tapat sa Panginoon ay gawing marapat sa korona ng kabanalan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kalingain mo yung simbahan. Ama naming makapangyarihan, dinggin ang panalangin ng iyong sambayanan. Nasasalig sa pananampalataya ng mga apostol sa pamamagitan ni Jesucristo ng aming Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating sakripisyo ay maging kalugod-lugod sa Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kaburihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, mga alay na aming inihahandog para sambahin ang ngalan mo, ay patnubayan nawa ng panalangin ng mga apostol, na magharap din nawa sa amin bilang mga nakatalaga sa iyo, para ipagdiwang ang paghahain ito sa pamamagitan ng Jesucristo.
kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon nating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Niloob mo ngay aming ikagalak na si San Pedro at San Pablo'y kapwa matapat sa pananampalatayang inihayag at inilaganap. Binuo ni San Pedro ang sambayanang tinipon ng anak mong pinananaligan ng ilan sa Israel noon. Si San Pablo'y tagapagturo at tagapagpaliwanag sa iba't ibang mga tao na nais mong matawag. Silang dalawa ay mayroong magkaibang larangan sa paglilingkod kay Kristo sa iisang sambayanan. Kapwa nila tinamo ang putong ng tagumpay na ngayon dinarakila sa buong sanlibutan. Kaya kaysa na mga anghel na nagsisiawit ang papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banaligong bukal ng kabanalan, kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin, maging katawan at tugo ng aming Panginoon Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, tinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yun, inyabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inyabot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggatipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Manatili pong nakaluhod ang lahat. Ama, ginagawa namin ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni anak, kaya tiniali namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakulob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo
sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon naming Papa at ni Dennis naming Obispo ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Kawan mo sila at patuloyin sa kaliwanagan. Kawan mo pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na wala wakas. Kaysa na malabiring Maria ni ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng puso sa San Jose, kaysa na mga apostol, San Pedro at San Pablo, lahat ng mga banal, si San Isidro na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng anak naming Panginoong Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsitayo po ang lahat. Mga kapatid, bumbo ang tiwala at pagmamahal, sama-sama tayong tumawag sa ating Ama sa panalangin ng mga anak. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat masama. Hiniling namin kami iadya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan, iliis sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming Jesucristo. Panginoong Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Tungayan mga aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayon sa kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay sumayon lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ibahagi natin ang kapayapaan ng Panginoon sa isa't isa. Magbatian tayo.
Narito si Jesus, siya na nag-aalis ng lahat ng ating mga kasalanan. Mapapalad tayong lahat na ngayon ay tinatawagan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Panalangin kay San Isidro Labrador. Ama naming makapangyarihan, nagpapasalamat kami sa iyong walang hanggang kabutihan sa katauhan ng aming patron na si San Isidro Labrador. Siya ang aming halimbawa sa buhay kabanalan at tapat na paglilingkod sa iyo. Matularan nawa namin ng kanyang pagiging matyaga upang kami ay makaganap sa aming mga tungkulin ng may katapatan, kasipagan at pagmamahal. Siyang nagpatunay na ang pagsisikap na may kalakip na pananampalataya ay magdudulot ng kabanalan. Ama naming mapagmahal, tinataas namin sa iyo ang aming pamayanan at parokya na aming pinaaampon sa pamamatnubay at pagkalinga ng aming patron na si San Isidro Labrador. Nawa ito ay mabuklod sa diwa ng pagtutulungan at pagmamalasakit sa bawat isa. Magkaroon din nawa kami ng maalab at dalisay na pagmamahal sa banal na misa upang kami ay mahubog sa buhay kabanalan para sa ikadadakila ng iyong ngalan. Sa tulong ng iyong biyaya at sa panalangin ng aming patron na si San Isidro Labrador, nakikiusap kami na pagkalooban mo ng taimtim na pag-ibig sa iyo upang patuloy kami na magsikap na isabuhay ang aral ng aming pananampalataya ng may malinis na kalooban at matiwasay na pamumuhay sa araw-araw. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Jesucristo na nabubuhay at nagahari kasama mo at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. San Isidro Labrador, magsiupo po ang lahat. Ngayon po ay ating gaganapin ng second collection para sa Pontifical Society of St. Peter. Ang paglilikom po na ito ay bilang pagtulong at pagsuporta para sa edukasyon at paghubog ng ating mga seminarista, mga magpapari at mga reliyoso. Maraming salamat po. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang, ay makapamuhay nawa bilang iyong sambayanan, na nananatili sa itinuro ng mga apostol, sa paghahati-hati ng tinapay, nagkakaisa sa damdamit isipan, at pinatatatag ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo ngayon na tingin ng pagbabasbas na nagmumula sa Diyos. Pagpalain nawa kayo na makapangyarihan Diyos na nagpatibay sa inyong pagkaanib sa kanyang simbahan, na itinayo sa ibabaw ng matatag na bato ng pananampalataya ni San Pedro upang kayo'y magkaroon ng pananalig na walang hanggan. Amen. Pagkalooban nawa kayo ng Diyos ng ulirang pamumuhay na makakaakit sa kapwa-tao para mapalapit kay Jesucristo sa pamamagitan ng aral ng pananampalataya na sinikap ni San Pablo na nakapiling niya
magpasawalang hanggan. Amen. Ang mga susi ng langit na nasa pag-iingat ni San Pedro at ang salita ng Diyos na ipinahayag ni San Pablo, ang kanilang katapatan hanggang kamatayan at ang kanilang pagdalangin para sa inyong kapakanan ay maghatid nawa sa inyo ng kinamtan ni San Pedro pakundangan sa kanyang pagkapako sa krus at sa pagtanggap ni San Pablo sa korona ng buhay pakundangan sa kanyang pagtitiis mapugutan. Yun ay ang buhay na walang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat na makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang ating pagdiriwang, humayo kayo tulad ni Apostol San Pedro at San Pablo, ipahayag ang mabuting balita. Salamat sa Diyos.